Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Pula. Taong 1963, San Mariano, Isabela. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagtatrabaho si Pula sa bayan ng Lawag. Masaya ang kanyang naging pamumuhay sa lugar na yon hanggang sa makatanggap siya ng liham mula sa kanyang pamilya ukol sa pagpapauwi sa kanya. Nasasaad sa liham ang kalagayan ng kanyang ina na di umano'y naghihintay na lamang sa pag-uwi niya. Dahil sa nabasa noon ni Pula, kung kaya't wala siyang ibang pagpipilian kundi ang umuwi. Marami man siyang may iwang trabaho sa kanyang pinagtatrabahuhan, wala siyang magagawa sapagkat mas mahalaga para sa kanya ng di hamak ang kanyang ina. Bago niya nilisan ang bayan ng Lawag, sinigurado niya munang nakapagpaalam siya ng maayos sa kanyang amo upang hindi ito maghanap sa kanyang pagkawala. Nang sumang-ayon na yon sa isang buwan niyang bakasyon, agad naman niyang inimpake ang kanyang mga gamit at nagmadaling umuwi. Ilang araw ang lumipas, narating na nga ni Pula ang bayan ng San Mariano. Doon ay dali-dali niyang binagtas ang daan patungo sa kanilang tahanan upang magawang malaman ang kasalukuyang kalagayan ng kanyang ina. Pagsilay niya noon sa bahay nila, agad naman niyang nasipat ang iilan niyang mga kapatid na naglalaro sa loob ng kanilang bakuran. "Neng, nasan si Itay? Nariyan ba?" Bungad na wika ni Pula. Nang marinig ito ng kanyang kapatid, agad naman siya nitong sinamahan papaloob sa kanilang tahanan. Bago pa man siya tuluyang makapasok sa loob ng kanilang bahay, sinalubong siya ng kanyang ama na labis ang pagkagulat sa kanyang pagdating. "Oh, Pula, nandirito ka na pala? Kailan ka lang dumating? Ngayon lang ba?" Gulat na tanong sa kanya ng kanyang ama. "Oho, Tay. Ngayon lang. Isang buwan ang hiningi kong pagliliban sa aking amo. Siya nga ho pala, Tay. Ano bang nangyari kay Inay? Bakit parang nakasaad sa sulat? Napakalubhanan ng karamdaman niya." Tanong naman ni Pula sa kanyang ama. "Malubha na talaga ang sakit ng ina mo, Pula. Wala siya ngayon dito. Nandoon sa kaibigan naming manggagamot. Ilang araw na siya doon. Nagbabaka sakali siya ay gagaling sa kanyang karamdaman." Sagot naman ng kanyang ama. Dagdag pa nito na hindi pa nila matukoy kung saan nagsimula ang sakit ng kanyang ina na para bang biglaan na lamang itong lumitaw. Kahit ang mga albularyong tumitingin dito ay walang maipaliwanag na dahilan na siya namang ipinag-alala nilang lahat. Matapos ang kanilang pag-uusap, napagpasyahan ni Pula na puntahan ang kanyang ina. Nang marinig ito ng kanyang ama, dali-dali naman itong kinuha ang iilang mga gamit at dinala sa kanyang silid. Ilang minuto pa ang lumipas, kasalukuyan na silang naglalakad patungo sa bahay ng kaibigan nitong albularyo. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, panay naman ang kanilang ginagawang pag-uusap ukol sa mga bagay na ginawa ng kanyang ina bago nito tuluyang maramdaman ang kanyang iniindang karamdaman. Ayon sa ama ni Pula, wala naman itong ibang ginawa kundi ang gawin ng kanilang mga gawaing bahay at ang iilan sa paggapas sa bukid. Yun lang naman ang ginawa nito bago yun tuluyang magkasakit. Ilang beses na namin niyang pinag-usapan, Pula, pero wala talaga kaming patunay at gabay kung saan nag-umpisa ang kanyang karamdaman. Mahirap man pero wala na tayong magagawa. Hayaan na lang natin ang albularyo magresolba ng problema nating ito. Wika ng kanyang ama. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang tahanan ng kaibigan nitong albularyo. Nakatirik yon sa tabi ng kakahuyan kung saan napapalibutan ito ng mga nagsisitaasang talahib. May mga tanim ding mga gulay at iilang prutas ang bakuran ng matanda
na siyang naging sanhi upang maging liblib ito kung sisipatin. Sa pagpasok nila sa bakuran nito, nadatna naman nila ang manggagamot na papalabas ng kanyang tahanan. Pagkatitigan nila Pula at ng matanda, dali-dali naman sila nitong nilapitan habang nagsasabi ng, Magandang umaga sa inyo. Parang napaaga ang bisita ninyo ah. Pasok lang kayo. Nasa loob ang hinahanap ninyo. Maraming salamat ho, Tandang Ibok, sa paanyaya. Kumusta ang aking asawa? Magaling na ba? Sagot naman dito ng kanyang ama. Nang marinig ito ng albularyo, tumangu-tangu lang naman ito habang sumasagot ng, Papagaling na siya. Lahat ng pwedeng gamiting gamot para sa kanya, ginagawa ko na. Natukoy ko na din ang sakit niya. Maya-maya sasabihin ko sa inyo. Matapos nitong makapagsalita, dali-dali naman itong tumungo sa likod ng kanyang tahanan upang kunin ang isang gamot na kadalasan niyang ipinapainom sa ina ni Pula. Nang silang dalawa na lamang ang natira, agad naman nilang pinasok ang bahay ng albularyo upang tunguhin ang kinaroroon ng silid ng kanyang ina. Pagdating nila noon sa isang silid na halos balutin ng dilim ang buong paligid kahit umaga, marahan na nila itong pinasok. Sa paghawi ni Pula ng isang makapal na kortina, doon bumungad sa kanya ang kanyang ina na nakaratay at pawang nakatitig sa kawalan. Napakalalim na din ang paghinga nito na para bang babawian na yon ng buhay. Mila, narito na ang anak mo. Kararating lang kanina. Nais kanyang makausap po. Bungad na wika ng kanyang ama. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman itong napatitig sa kanila na para bang nangungusap. Nang masipat ito nila Pula, dali-dali naman nila itong nilapitan at inabutan ng iilan nilang dalang pagkain. Mabuti naman at nakarating ka, Pula. Ilang linggo na kitang hinihintay. Kamusta ka na, anak ko? Ayos ka lang ba? Malumanay na wika ng kanyang ina. Ayos lang naman ako, Nay. Ito, nag-iipon kahit papaano para sa inyo. Magpagaling ho kayo ha, dahil meron akong pinag-iipon ng sorpresa para sa inyo ni Itay. Sagot naman ni Pula. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, ipinagtapat nito sa kanila kung gaano kalubha ang kanyang iniindang karamdaman. Ayon sa ina ni Pula, na kapag umaga, ayaw na ayaw niyang makakita ng liwanag ng araw gawa ng pakiramdam niya parang nabubulag ang kanyang dalawang mata. Matamlay din noon ang kanyang katawan kapag umaga, subalit napakaliksi nito sa tuwing sasapit ang gabi. May nararamdaman din siyang naghuhukay madalas sa loob ng kanyang tiyan na nagdudulot sa kanya ng matinding sakit na hindi niya lubos maintindihan. Habang nasa kasagsagan sila noon ng pag-uusap, bigla namang natigilan sa paglalahad ng istorya ang kanyang ina. Nang masipat nitong papasok na sa loob ng kanilang silid ang albularyo. Bakit napatahimik kayo? May mga bagay bang hindi ko dapat malaman? Bungad na tanong sa kanila ng matandang albularyo. Nang marinig ito ng kanyang ina, nanatiling tahimik lang naman yon habang marahang ipinipikit ang kanyang mga mata. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang lumapit sa kanila ang albularyo na merong daladalang isang maliit na kawa na may mga lamang halamang gamot. Hindi alam ni Pula kung ano ang bagay na yon, subalit ang pakiramdam niya doon, hindi yun magdudulot ng maganda sa katawan ng kanyang ina. Maya-maya pa, bigla namang nanlaki ang mga mata ni Pula nang masipat niyang ipinainom ng manggagamot ang lahat ng likidong naroon sa loob ng maliit na kawa. Ininom naman ito lahat ng kanyang ina na para bang wala sa isip nito ang tumutol
o humadlang sa nais gawin sa kanya ng albularyo. Dala ng kuryosidad noon ni Pula, naisipan niyang tanungin ito sa kung ano ang bagay ang nilalaman ng kawang yun. Gamot yon, iho, para mabilis na gumaling ang iyong ina. Yun nga lang, kinakailangan niyang pagtiisan ng amoy nito sapagkat hindi yun talagang kaaya-aya. Paliwanag ng albularyo matapos nitong marinig ang kanyang sinabi. Dahil sa naging paliwanag ng matanda, ninais niyang manahimik na lamang at iwasan na ang makipagtalo. Tiwala naman kasi siya kahit papaano dito dahil kilala yon bilang isang batikang manggagamot sa kanilang baryo. Maya-maya pa, napagpasyahan na nga nilang bumalik na sa kanilang tahanan sa kadahilan ng papasapit na ang tanghaling tapat. Nang akmang iuuwi na nila noon ang kanilang ina, hinadlangan naman yon ng albularyo sa kadahilan ng hindi pa umano tapos ang proseso ng kanyang panggagamot. Nang marinig naman nila ang sinabi nito, wala na silang nagawa kundi ang manahimik at ipagkatiwala ang buhay ng kanilang ina sa matanda. Sa pagsapit ng gabi, doon na dahan-dahang kinukutuban si Pula na hindi na tama ang ginagawa ng albularyo sa kanyang ina. Bukod kasi sa kaduda-duda ang mga pinapainom nito, hindi rin maaliwalas ang lugar na pinapanatilihan ng kanilang ilaw ng tahanan. Bagaman bahay lang yon ng albularyo, hindi pa rin maipaliwanag ni Pula kung bakit siya nakakaramdam ng isang kapangi-pangilabot na presensya sa buong lugar. Sa paglipas ng mga sumunod na araw, napagpasyahan niyang maghanap ng iba pang albularyo sa lugar upang ilipat ang kanyang ina. Maigi din niyang pinagmasda ng mga bahay nito nang sa gayoy kahit papaano'y magawa niyang maramdaman ang mga mabubuting presensya na nanananahan sa pamamahay ng mga albularyo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-iikot sa lugar, wala pa siyang nakitang albularyo na nagpahanga sa kanyang pakiramdam. Kinahapunan, nang akmang papauwi na sila Pula, may nakasalubong silang isang matandang babae na merong daladalang mga kalabaw. Pagsilay niya sa kwintas at pulseras nitong suot, agad naman niyang napagtantong isa yung albularyo dahil sa kakaibang presensyang tanga nito. Matapos itong masilayan ni Pula, walang pagdadalawang isip naman niyang nilapitan ang matanda, sabay tanong ng, "Manang, albularyo ho ba kayo?" Nang marinig ng matanda ang kanyang sinabi, napangiti lang naman ito habang sumasagot ng, Oo, iho. Bakit? Anong kailangan mo? May sakit ka ba? Matapos nitong makapagsalita, agad namang inilahad ni Pula ang kasalukuyang sitwasyon ng kanyang ina sa mga kamay ng albularyong kanilang pinagkakatiwalaan na mapapagaling ito. Nang marinig ng matanda ang kanyang naging istorya, inihayag nito sa kanya na sa tinagal-tagal na nitong panggagamot, wala pa siyang napag-alamang ganoong estilo ng pagpapagaling ng isang tao. Bibihira din umanong gumamit ng mga dugyot na halamang gamot ang isang lehitimong albularyo, gawa ng nasa paniniwala nila na ang mga lantang dahon ay kailan may wala ng bisa. Nang marinig ni Pula ang sinabi nito, tila ba doon na niya tuluyang nakumpirma na merong ginagawang hindi tama ang matandang kasalukuyang nanggagamot sa karamdaman ng kanyang ina. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, napag-alaman noon ni Pula na maaring ang manggagamot na kanilang pinagkakatiwalaan ay nangangalaga ng aral ng kadiliman. Walang sabi-sabi, agad naman nilang binalikan ang tahanan ng albularyo upang mailigtas ang kanyang ina mula sa tiyak na kapahamakan. Sumama na din noon sa kanila ang ginang na kanilang napagtanungan nang sa gayoy magawa nitong makatulong sa mga pangyayaring hindi inaasahan. Sa pagdating nila sa tahanan ng matanda,
Nasipat nila yung naghuhukay ng lupa sa likod ng kanyang bahay. Dali-dali naman itong nilapitan ni Pula upang ilahad ang kanilang nais mangyari sa kanyang ina. Manong, kukunin na ho namin si inay. May albularyo ho kaming nakilalang makakagamot ng kanyang karamdaman. Bungad na wika ni Pula paglapit nito sa matanda. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, bigla naman yung natigilan sa paghuhukay na para bang labis itong nagulat sa mga katagang kanyang narinig. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman itong napatingin sa kanya, sabay sagot ng, Sa mga susunod na araw na, malapit ko na siyang mapagaling eh. Hindi nyo na kailangan pang humanap ng iba pang manggagamot. Sige na, bukas na lang at marami pa akong ginagawa rito. Dahil sa sinabi nito, doon na nag-init ang ulo ni Pula sa kadahilanang napag-isip-isip niya na wala itong karapatan upang sila'y pigilan sa nais nilang mangyari sa kanyang ina. Nang hindi na niya mapigilan ang kanyang galit na nararamdaman, agad naman niya itong hinawakan sa leeg sabay sabi ng, "Sino ka ba? Anong karapatan mo para tutulan ng desisyon namin? Magdahan-dahan ka sa pananalita mo ha. Baka burahin ko yung bunganga mo." Matapos niyang mailahad ang kanyang nais sabihin sa matanda, agad naman niya itong binitawan at dali-daling pinasok ang silid na kinaroroonan ng kanyang ina. Ang matandang kasama naman nila noon ay nananatiling tahimik, naghihintay sa kung anong susunod na gagawin ng manggagamot. Sa pagpasok nila sa loob ng tahanan nito, nasipat nila yung sumunod sa kanila na para bang hindi man lang nasisindak sa kanyang ginawa. Pagsara nito ng pintuan ng kanyang pamamahay, doon na umalma ang matandang babaeng kasama ni Pula. Noy, tumigil ka na. Kanina pinagpapasensyahan pa kita. Pero sa oras na mga hasgang gumawa ng hindi kaaya-aya, kasama kang lulubog nitong tahanan mo. Wika ng matandang babae. Nang marinig naman ito ng albularyo, bigla naman yung ngumisi habang marahang nag-uusal ng pabulong. Dahil sa ginawa nito, unti-unti namang nagsarahan ang lahat ng bintana ng kanyang tahanan na siyang naging sanhi upang balutin ng kadiliman ang paligid. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't pansamantalang natigilan naman si Pula sa kanilang paglalakad patungo sa silid ng kanyang ina. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman nilang nasipat ang matandang albularyong dahan-dahang namumula ang mga mata habang nagpapalit ng anyo. Pagbuka ng malalapad na pakpak nito, napasigaw naman ng napakalakas si Pula sa kadahilanang hindi niya inaasahan ang pangyayaring yon. Bagaman labis siyang naniniwala sa mga aswang, hindi niya sukat akalain na makakasilay siya nito sa totoong buhay. Paglalarawan ni Pula sa orihinal na anyo ng albularyo, meron itong malaasong katawan na may nakausiling pakpak sa kanyang likod. Mahaba din ang kuko nito at meron itong doble-dobleng mga pangil sa kanyang bunganga. Umuungol din ang nilalang na yon habang patuloy na tumutulo ang napakalapot nitong laway sa papag. Pagsilay ng albularyong kasama nila Pula na papasunggab na ang nilalang na yon, dali-dali naman niya itong nilundagan at hinawakan sa leeg. Matapos niya itong gawin, mabilisan naman niya itong ibinalibag sa pintuan ng kanyang tahanan na siyang naging sanhi upang tumilapon yon sa labas ng kanyang bakuran. Dahil sa ginawa ng matanda, wala nang nagawa ang nilalang na yon, kundi ang kumaripas ng takbo patungo sa kagubatan. Segundo lang dinoon ang dumaan nang tuluyan na itong mawala sa kanilang paningin. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad naman nilang binuksan ang lahat ng bintanang naroon upang makapasok ang liwanag sa loob ng bahay. Pagsilay ni Pula sa kanyang inang nakahiga habang tulala, dali-dali naman niya itong tinulungang makabangon at walang pagdadalawang isip na kinalong papalabas sa tahanang yon.
Nay, pasensya ka na kung natagalan kami ha. Sana mapatawad mo kami dahil pinahintulutan namin ng demonyong yon. Nagawang ka ng hindi kaaya-ayang bagay. Kung may babalik ko lang ang nakaraan, hindi ko papayagang mangyari sa iyo ang bagay na to. Wika ni Pula habang akay-akay ang kanyang ina. Ang ama naman niya noon, nananatiling walang imik habang patuloy na tumutulo ang luha. Sa pag-alis nila sa lugar na yon, sinunog ng matanda ang bahay ng albularyo upang wala na itong mabalikan sa kanyang tahanan. Bagaman malubhan na noon ang kalagayan ng kanyang ina, nangako pa rin naman sa kanila ang matanda na tutulungan sila nito sa abot ng kanyang makakaya. Habang nasa kasagsagan ng paglalakad sila Pula, napapansin niya noong papalalim na ng papalalim ang paghinga ng kanyang ina. Maya-maya pa, bigla naman siyang natigilan sa kanyang paglalakad nang maramdaman niyang dahan-dahan ang kumakapit sa kanyang damit ang kanyang ina. Pagmulat ng mga mata nito, bigla naman yung napatingin sa kanya habang patuloy na tumutulo ang luha. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang tahanan ng manggagamot kung saan agad naman itong pinapasok ang mag-ina sa loob ng kanyang pamamahay. Paghiga ng ina ni Pula sa papag, dali-dali naman itong pinainom ng langis ng matanda habang patuloy na nag-uusal. Sa pagpapatuloy ng kanyang ginagawa, napapansin na noon nila Pula ang paglobo ng tiyan nito na parabang hindi tinatanggap ng kanyang katawan ang pagpapainom ng gamot sa kanya ng albularyo. Ayon sa albularyo, maaaring kumapit na sa katawan nito ng husto ang mga gamot na ipinainom noon ng aswang na albularyo kung kaya't gano'n na ang reaksyon ng kanyang sistema. Matapos itong painumin ng mga langis, napagpasyahan itong bigyan na muna ng kakarampot na pahinga ang ina ni Pula para naman kahit papaano'y makabawi ito sa lakas na nawala sa kanya. Sa pagsapit ng gabi, habang nagpapahinga sa labas ng tahanan ng albularyo ang dalawa, doon lumapit sa kanila ang matanda para magkwento. Ayon dito, na ang pinuntahan nila noong albularyo, maaaring isa talagang lehitimong manggagamot, ngunit dahil sa pananaliksik nito sa mga karunungang nasa panig ng kaliwa, tuluyang naimpluwensyahan nito ang kanyang isipan na gumawa ng ritual upang makakuha ng isang bertud ng aswang. Bagaman napakaraming proseso para maisakatuparan ng bagay na yon, matagumpay itong naibigay ng albularyo. Dagdag pa nito na kaya hindi nila gaanong napaghihinalaan ang albularyong yon sa kadahilanang bago pa lamang yon magtaglay ng kakayahan at lakas ng isang aswang. Matapos makapagbigay ng kokonting detalye ng matanda, ipinangako niya rin kay Pula at sa ama nito na tutugisin niya ang nilalang na yon sa oras na may masamang mangyari sa kanilang ilaw ng tahanan. Kaya sa susunod, dapat mapagmatsyag na kayo sa mga taong nais ninyong pagkatiwalaan. Huwag niyong ipagsawalang bahala ang inyong kutob, sapagkat kadalasan ng inyong mga nararamdaman at hinala ay totoo. Payo ko lang sa inyo, kapag magpapagamot kayo, piliin ninyo ang albularyong binibisita ng karamihan ng inyong mga kakilala. Sa pamamagitan ng ganoong pagpili, maiiwasan yung mapunta sa mga demonyong nagbabalat kayo bilang nagpapagaling ng kapwa. Paalala ng matanda. Dagdag pa nito na maswerte pa rin sila Pula kahit papaano, gawa ng siya ang nalapitan nito para mahingian ng tulong. Sa pagsapit ng gabi, pinauwi na muna ng matanda ang mag-ama upang mabunot niya sa katawan ng kanyang pasyente ang yanggaw nitong ilang araw nang nakakapit. Hindi na niya noon ninais na ipakita ang kanyang hakbang sa pagbunot nito, gawa ng masyado yung hindi katanggap-tanggap para sa paningin ng mga ordinaryong tao. Bagaman nagnanais sila Pulang makita ang gagawin ng matanda,
Hindi na sila noon nagpumilit sa kadahilan ng maaaring maging balakid lamang sila sa gagawing pagligtas nito sa kanilang ina. Bago nila tuluyang nilisan ang tahanan ng manggagamot, hinabilinan sila nitong maging panatag at huwag mag-isip ng kung ano-ano. Nangako din yon sa pagsapit ng susunod na araw, tuloy-tuloy na ang paggaling ng kanyang ina. Nang marinig naman ni Pula ang sinabi nito, doon na siya tuluyang naging panatag at nagalak. Kinaumagahan, pagbalik ni Pula sa tahanan ng matanda, agad namang bumungad sa kanilang mga mata ang kanyang inang nakaupo sa hapagkainan habang kumakain ng nilagang saba. Pagsilay nito sa kanya, dali-dali naman siya nitong nilapitan at niyakap. Ilang minuto pa ang lumipas, sinabihan naman ng matanda si Pula na maaari na niyang iuwi ang kanyang ina dahil tuluyan na itong gumaling mula sa iniinda nitong karamdaman. Nang akmang ilalahad pa nito ang sanhi ng pagkakasakit nito, hindi na nila yon pinakinggan. Bago sumapit ang 10:00 ng umaga, ninais na nilang bumalik sa kanilang tahanan. Lahat ng bawal sa kanilang ina ay mariin nilang sinunod upang hindi na bumalik ang katakot-takot nitong sakit. Magmula noong araw na yon, hindi na nila nakita ang manggagamot na tumulong sa kanila na parabang naglaho na lamang ito na parang bula. Kahit ang bahay nito ay naroon sa sentro ng baryo, nakakapagtakang walang nakakakilala rito. Marami din sila noong pinagtanungan, ngunit bigo silang makakalap ng impormasyon ukol sa bagong pinaglipatan ng matanda. Bagaman misteryo para kay Pula at sa kanyang pamilya ang pagkatao ng albularyong kanilang nilapitan, labis-labis pa rin sila doong nagpapasalamat dahil sa tulong nitong nagawa. Magpahanggang sa ngayon, hinding-hindi pa rin malilimutan ni Pula ang tungkol sa minsang pagtulong sa kanya ng maangas na babaeng albularyo.